May mga ugali ka na hindi mo naman sinasadya pero napapansin mong ilang ang ibang tao kapag ipinapakita mo to. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi ka nila kayang kontrolin. Sa dark psychology, may mga simpleng behavior na sobrang uncomfortable para sa mga taong toxic. Hindi ito tungkol sa yabang, hindi rin ito tungkol sa pagiging cold. Ito ay tungkol sa inner strength na hindi kailangan ng approval. Kung may ilan dito na tumatama sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi problema ang ugali mo. Ang mas maganda dito ay hindi ka na nila kayang manipulahin. Number 1, hindi ka madaling ma-provoke. Para sa mga toxic na tao, isa to sa pinaka nakakainis at pinaka nakakatakot mong ugali. Bakit? Kasi sanay sila na kapag may ginawa silang negatibo, may reaksyon ka agad. Sanay sila sa galit, sa pagtatanggol, sa pagtaas ng boses. Pero sa'yo, wala ka ng reaksyon. Tahimik ka na, kalmado ka na, parang wala kang narinig. At doon pa lang, talo na sila. Isipin mo to, may taong sinasadya kang i-trigger. May pa-side comment, pa-sarcastic na biro, o kaya pa-simpleng pangda-down. Ini-expect nila na sasabog ka. Umaasa sila na magpapaliwanag ka ng sarili mo o papatol ka. Pero ang ginagawa mo, humihinga ka lang. Ngumihiti ng konti, tapos move on. That silence, that calm, sobrang lakas nun. Kasi hindi ka nila mahila sa negativity nila. Kapag hindi ka madaling ma-provoke, ibig sabihin, hawak mo ang emotions mo. At sa mundo ng toxic people, emotions are currency. Gamit nila yan para i-manipulate, para i-control, at para i-drain ka. Kapag hindi ka bumibili sa laro nila, nawawalan sila ng power. Hindi ka nila mag-gaslight, hindi ka nila mag-guilt trip, at lalong hindi ka nila mabait sa drama. Relatable to, lalo na sa family, sa work, o kahit sa kapitbahay. Yung tipong alam mo nang paulit-ulit lang ang issue, paulit-ulit lang ang linya nila, at dati napapatulan mo. Pero ngayon, mas pinipili mo na ang peace kaysa patunayan ang point mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil wise ka na. You already know that not every battle deserves your energy. May mga pagkakataon pa nga na mas lalo silang umiinit kapag hindi ka nagre-react. Lalakas ang boses nila, dadami ang parinig, mas lalala ang pang-uudyok. Kasi deep inside, gusto nila ng reaksyon mo. Gusto nilang maramdaman na may epekto pa sila sa'yo. Pero habang mas kalmado ka, mas halata ang insecurities nila. Ikaw, tahimik. Sila, hindi mapakali. Ikaw, composed. Sila, exposed. At ang maganda dito, hindi mo kailangang magpanggap. Hindi mo kailangang mag-stonewall out of spite. Natural na lang sa'yo na pumili ng self-control. Alam mo na ang worth ng oras at emosyon mo. Alam mo na may mga taong hindi worth sagutin, hindi worth ipaglaban, at hindi worth patunayan. So kapag sinabi nilang, wala ka nang pakialam sa akin, ang lamig mo na, tandaan mo, hindi ka malamig. Mature ka lang. You've learned emotional discipline. At sa mata ng toxic people, ang taong hindi madaling ma-provoke ay hindi biktima, kundi isang problema sa plano nila. Tahimik ka lang, pero hawak mo ang sitwasyon. And sometimes, the strongest response is no reaction at all. Number 2, may self-awareness ka. Kapag may self-awareness ka, ramdam agad yan ng mga toxic na tao. Kahit hindi mo sabihin. Kasi alam mo kung sino ka. Alam mo kung ano ang kaya mo. At ano ang hindi mo na dapat pinapasan. Hindi ka perfect at alam mo yon. Pero ang kaibahan, inaamin mo. Hindi mo tinatakpan ng ego o yabang. Aware ka kapag mali ka. Hindi ka defensive kapag may feedback. Imbis na mag-react agad, humihinto ka muna at iniisip mo, may point ba sila? That alone is powerful. Kasi ang toxic na tao, takot sa taong kayang tingnan ang sarili ng tapat. Hindi ka nila madaling mag-gaslight dahil kabisado mo ang sarili mong emosyon, sarili mong triggers at patterns. Alam mo kung kailan ka sensitive at alam mo kung kailan ka nag-o-overthink at alam mo rin kung kailan ka tama. Relatable to kasi dumaan ka rin sa phase na nalilito ka, nasasaktan ka at minsan ikaw mismo ang problema. But instead na magpakabiktima, pinili mong mag-grow.
You took accountability. At sa mata ng toxic people, delikado yan. Kasi hindi na gumagana sa'yo ang guilt tripping, manipulation, o paawa effect. Kapag may self-awareness ka, hindi ka basta nadadala ng drama. Napapansin mo agad kung may off sa usapan, kung may hidden agenda, o kung inuulit na naman ang parehong toxic pattern. Hindi dahil judgmental ka, kundi dahil nakita mo na yan sa sarili mo dati. You learned the hard way. Hindi ka rin takot sabihin sa sarili mo na nasaktan ka, pero hindi mo hinahayaan na ang sakit ang magdikta ng kilos mo. You respond, not react. At sa mundong maraming emotionally impulsive, ang taong marunong mag-focus ay intimidating. Ang pinaka-kinatatakutan ng mga toxic na tao, hindi ka nila kayang lituhin. Hindi ka madaling paikutin sa mga salitang, sensitive ka lang, ikaw ang mali, ganito lang talaga ako. Kasi alam mo kung ano ang totoo at ano ang hindi. May inner compass ka. Kapag may self-awareness ka, hindi ka nagtatago sa maskara. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka kung hindi naman. Hindi mo rin kailangang ipilit ang sarili mo sa mga taong ayaw magbago. You choose growth over comfort. Kaya kung napapansin mong may mga taong naiilang sa'yo, naiirita kapag kalmado ka, o biglang nawawala kapag firm ka sa boundaries mo, hindi dahil may mali sa'yo, dahil alam nila na hindi ka na nila kayang kontrolin. Self-awareness isn't loud, it's quiet confidence. At para sa mga toxic, ang tahimik na taong malinaw ang isip, pinaka nakakatakot yan. Number 3, hindi ka takot mapag-isa. Kapag hindi ka takot mapag-isa, ramdam agad yan ng mga toxic na tao. Kahit wala ka pang sinasabi. Kasi sa mundong maraming takot maiwan, ang taong kaya ang sariling katahimikan ay may kakaibang lakas. Hindi ka kumakapit sa tao para lang may makasama. Hindi mo kailangan ng ingay para maramdaman na may halaga ka. And that kind of independence, nakaka-intimidate. Relatable to, kasi dumaan ka rin sa phase na ayaw mong mag-isa. Yung tipong kahit mali ang trato sa'yo, tiniis mo kasi ayaw mong mawala ng kasama. Pero dumating yung point na napagod ka. Napagod kang magmakaawa para sa atensyon. Napagod kang mag-adjust para sa respeto. At napagod kang magtiis para lang hindi ka maiwan. Doon mo na-realize na mas masakit pala ang may kasama pero mag-isa ka pa rin. Kapag kaya mong mapag-isa, hindi ka madaling manipulahin ng takot. Hindi gumagana sa'yo kung sasabihin nilang aalis sila o iiwan ka nila. Kasi alam mo sa sarili mo na okay ka kahit mag-isa ka. You enjoy your own company. May peace ka kahit walang kausap. At para sa toxic people, delikado yan. Dahil madalas ang hawak nila sa iba ay fear of abandonment. Hindi ka rin desperate sa connection. Hindi ka rin desperado sa connection. Hindi ka nagmamadali pumasok sa relasyon, sa friendship, o sa kahit anong attachment. You choose, not cling. Kapag may red flags, kaya mong umatras nang hindi nagpapanik. Kasi hindi mo kailangang punuan ang emptiness gamit ang maling tao. Buo ka na bago pa sila dumating. At hindi ibig sabihin na ayaw mo ng tao. Gusto mo pa rin ang connection. Pero healthy connection ang gusto mo. Ang kaibahan lang, hindi mo isinasakripisyo ang self-respect para lang may makasama. Kapag toxic na ang paligid, mas pipiliin mo ang tahimik na gabi kaysa maingay na drama. Mas pipiliin mo pa ang solitude over chaos. Mas pipiliin mo pa ang peace over people. Ang kinatatakutan talaga ng mga toxic na tao, hindi ka nila kayang i-control gamit ang loneliness. Hindi ka nila kayang takutin ng pagkawala nila. Kasi alam mong hindi sila ang source ng kaligayahan mo. Bonus lang sila sa buhay mo, hindi requirement. Kapag sanay kang mag-isa, mas malinaw kang mag-isip. Mas kilala mo ang sarili mo. Mas ramdam mo kung sino ang totoo at sino ang nandyan lang dahil may napapala. Kaya mas mahirap kang lokohin. Mas mahirap kang itali. Kaya kung may mga taong nagsasabing ang tahimik mo, masyado kang independent, bakit okay kang mag-isa? Hindi yan kahinaan. Strength yan na pinanday ng experience. Hindi ka takot mapag-isa dahil alam mo, mas okay nang mag-isa at buo kaysa may kasama pero unti-unting nawawala ang sarili mo. Number 4, marunong kang manahimik sa tamang oras. Ang marunong manahimik sa tamang oras ay hindi mahina. Strategic siya.
At yan mismo ang hindi matanggap ng mga toxic na tao. Sanay sila na kapag may ginawa sila sa'yo, may reaksyon ka. May sagot ka. May emosyon ka. Kaya kapag ikaw ay nanahimik, parang nawalan sila ng kontrol. Biglang tahimik ang eksena. Pero sa loob nila, magulo. Relatable to. Kasi hindi lahat ng laban kailangan mong sagutin. Dumaan ka na sa phase na gusto mong ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng bagay. Gusto mong ipaliwanag ang side mo. Gusto mong linisin ang pangalan mo. Gusto mong patunayan na hindi ka masama. Pero habang tumatagal, nare-realize mo, hindi lahat ng tao deserve ng explanation mo. Kapag marunong kang manahimik, hindi ibig sabihin na wala kang sasabihin. Ibig sabihin, pinipili mo kung kailan at kanino ka magsasalita. May emotional discipline ka. Hindi ka basta nadadala ng init ng ulo o provocation. Habang sila nagsasalita ng padalos-dalos, ikaw nakikinig lang, nag-o-observe at nag-a-analyze. That silence, it's loud. Toxic people hate silence kasi doon sila nahuhubaran. Wala silang reaksyon na mahuhugot. Walang emosyon na mapipiga. Walang drama na masusustina. At sa katahimikan mo, napipilitan silang ipakita kung sino talaga sila. Kung mas marami silang sinasabi, mas lalo silang nabubunyag. May power ang hindi agad pagsagot. Kapag hindi ka nagre-react sa insulto, sa paninira, o sa victim story, ipinapakita mo na hindi nila hawak ang emosyon mo. You're not playing their game. At para sa taong nabubuhay sa chaos, ang kalmadong presence mo ay banta sa kanila. Hindi rin ibig sabihin ng pananahimik ay pag-iwas. Minsan, ito ay self-respect. Alam mo kung kailan ang usapan ay wala ng patutunguhan. Alam mo kung kailan sarado ang isip ng kausap. So you choose peace over proving a point. That's maturity. At aminin natin, may mga pagkakataon na mas masakit sa kanila ang hindi mo pagsagot kaysa sa matapang na rebuttal. Kasi habang ikaw tahimik at steady, sila nag-overthink. Ang maiisip nila, bakit wala siyang reaksyon? Bakit parang hindi siya apektado? Your silence becomes a mirror. Sa totoong buhay, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung laging may sagot, kundi yung marunong maghintay, marunong huminto, marunong manahimik habang pinipili ang tamang oras para magsalita o tuluyang hindi na magsalita. Kasi kung dumating ang point na hindi ka na nakikipag-argue sa lahat, hindi ka na sumasagot sa bawat paratang at mas pinipili mo ang katahimikan, huwag mong isipin na natalo ka. That's not weakness. That's growth. At sa mata ng mga toxic tao, ang taong kalmado sa gitna ng ingay, pinaka nakakatakot yan. Number 5, may sariling values ka. Kapag may sarili kang values, hindi ka madaling matinag at ramdam agad yan ng mga taong toxic. Kahit hindi ka magsalita ng mahaba, alam nila na hindi ka basta-basta napapasunod. Kasi ang values mo ang nagsisilbing internal rules mo. Hindi ito depende sa mood mo. Hindi ito depende sa opinyon ng iba o sa kung sino ang nasa paligid mo. Relatable to kasi dumaan ka rin sa phase na gusto mo lang makibagay. Yung tipong oo ka ng oo kahit labag na sa loob mo para lang hindi ka ma-left out o matawag na KJ. Pero habang tumatagal, nare-realize mo na may presyo ang bawat compromise. At nung natutunan mong piliin ang sarili mong paninindigan, doon ka nagiging solid. Kapag may values ka, hindi ka basta nadadala ng hype, ng mga trends, o peer pressure. Kahit uso ang shortcut, panlalamang, o fake image, hindi ka sumasabay kung alam mong mali. You don't need to prove anything. Alam mo kung anong pinaniniwalaan mo. Alam mo kung anong pinaniniwalaan mo. Respect, honesty, integrity, peace, growth. At hindi mo yan pagpapalit sa pansamantalang approval. Toxic people hate this kasi hindi ka nila kayang baliin. Hindi gumagana sa'yo ang linyang, ganito naman talaga ang mundo. Lahat naman gumagawa niyan. Hindi ka self-righteous, pero firm ka. At ang pagiging firm mo ay banta sa kanila. Kasi hindi ka madaling makurap o mamanipulate. May sarili kang moral compass. Kahit walang nakakita, pareho ka pa rin. Hindi ka mabait dahil may kapalit, kundi dahil yun ang tama para sa'yo. At sa totoo lang, bihira ang ganong tao. Kaya kapag may values ka,
nagiging salamin ka sa kanila. At ayaw ng toxic na tao ng salamin. Ayaw nilang makita kung saan sila nagkukulang. Isa pa, hindi ka nagagalit kapag may hindi sumasang-ayon sa'yo. Secure ka sa values mo. You can listen, you can disagree, and still stay grounded. Hindi ka reactive, hindi ka defensive. At yung calm certainty mo, nakaka-intimidate. Kapag dumating ka sa punto na kailangan mong pumili, peace or drama, growth or comfort, integrity or convenience, alam mo na ang sagot. Kahit may mawala, okay ka pa rin. Kasi mahalaga sa'yo ang pagiging totoo sa sarili mo kaysa sa pananatili sa maling circle. Kaya kung minsan tinatawag kang iba ka, hirap kang pakisamahan, masyado kang principled, huwag kang magduda sa sarili mo kung sinasabi nila yan sa'yo. Ibig sabihin lang, hindi ka madaling kontrolin. Having your own values is not about being perfect. It's about being consistent. At sa mundong maraming nagpapalit ng paninindigan, depende sa sitwasyon, ang taong may matibay na values, mabigat ang presensya niyan. Number 6, marunong kang maghintay. Kapag marunong kang maghintay, hindi lang patience ang pinapakita mo. Power yan. Sa mundo na sanay sa instant replies, instant validation, at instant results, ang taong kayang maghintay ng tahimik ay sobrang intimidating, lalo na sa mga toxic na tao. Hindi ka nagmamadaling mag-react. Kapag may sinabi sila na pasarin, hindi ka agad pumuputok. Humihinga ka muna. Iniintindi mo kung worth it bang sagutin o hayaan na lang. That pause, doon sila kinakabahan. Kasi ang toxic na tao, umaasa sa impulsive reactions. Gusto nila na matrigger ka. Gusto nilang magkamali ka sa emosyon. Gusto nila na ikaw ang lumabas na masama. Pero kapag hindi ka kumagat sa kilos nila, nawawala ang kontrol nila. Relatable to. Kasi dumaan ka rin sa phase na gusto mo agad ng sagot, gusto mo agad ng closure, o gusto mo agad ng hustisya. Gusto mo agad ipagtanggol ang sarili mo. Pero natutunan mo sa experience na hindi lahat ng laban kailangang salihan. Minsan ang panalo ay ang hindi pagpatol. You learned that time reveals everything. Kapag marunong kang maghintay, hindi ka desperado. Hindi ka naghahabol ng attention. Hindi ka naghahabol ng apology o approval ng ibang tao. Kaya hindi gumagana sa iyo ang paasa o ang silent treatment. You're comfortable with uncertainty. And that's scary for someone who uses pressure as a weapon. Marunong kang maghintay ng tamang timing bago magsalita. Kapag nagsalita ka, malinaw, diretso, at walang halo ng galit. Kasi hindi emosyon ang nagdidikta, clarity. Toxic people hate that. Mas gusto nila yung chaotic, emotional exchanges kung saan pwede silang mag-twist ng kwento. Hindi ibig sabihin na mahina ka o nagpapaapi ka. Hindi rin ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Alam mo lang na hindi lahat ng sagot kailangan ngayon. At hindi lahat ng desisyon dapat minamadali. You trust yourself enough to let things unfold. Ang taong marunong maghintay, hindi minamadali ang success. Hindi minamadali ang relasyon o respeto. Tahimik ka lang na nagbibuild. Habang sila maingay at restless, ikaw steady. At sa dulo, kadalasan ikaw ang panalo. Hindi dahil mas mabilis ka, kundi dahil mas maingat ka. Kaya kapag may mga taong naiinis na hindi ka nagre-react agad, na hindi ka basta-basta natitinag, o na parang wala kang pakialam, tandaan mo, hindi ka cold. Hindi ka weak. Controlled ka. At sa dark psychology, ang taong hindi kayang i-rush, i-pressure, o i-manipulate ng oras, siya ang hindi kayang talunin. Number 7, hindi ka nagtatago ng galit, pero hindi ka rin mapaghiganti. Kapag hindi ka nagtatago ng galit, pero hindi ka rin mapaghiganti, ibang level yan ng emotional maturity. Hindi ka plastic na laging okay lang, pero hindi ka rin yung tipong naghihintay ng perfect timing para gumanti. Alam mo ang nararamdaman mo, inaamin mo, at pinuproseso mo. Hindi mo iniipon, hindi mo rin binabato sa iba. Relatable to, kasi lahat tayo nagagalit, nasasaktan, naiinis. Pero ang kaibahan mo, hindi ka kumikilos out of anger. Kapag may ginawa silang mali, hindi ka nagpo-post ng patama. Hindi ka nagkakalat ng kwento. Hindi ka gumagawa ng eksena para lang makabawi. You sit with your emotions. You feel them, but you don't let them control you.
Hindi mo rin dinideny ang galit mo. Kapag may umabuso ng boundaries mo, kaya mong sabihin, hindi okay yun sa akin. Walang sigawan, walang drama. Calm, direct, honest. At para sa toxic people, nakakagulat yan. Kasi sanay sila sa chaos. Kapag hindi ka sumabay sa gulo, nawawala ang power nila. Ang hindi nila maintindihan ay ito. Hindi ka naghihigante kasi hindi mo kailangan. Hindi dahil mabait ka lang, kundi dahil alam mo na ang paghihigante ay emotional debt. Mas lalo ka lang matatali sa taong nanakit sa'yo. And you're done carrying weight that isn't yours. You choose peace, not because you're weak, but because you're self-respecting. Alam mo na ang galit na hindi nilalabas ay nagiging bitterness. Pero ang galit na ginagawang sandata ay nagiging self-destruction. Kaya pinipili mo ang gitna. Clarity without cruelty. Kapag may galit ka, pinuproseso mo sa tamang lugar. Self-reflection, boundaries, distance, growth. Hindi sa paninira. At ironically, mas natatakot ang toxic sa taong hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kasi wala silang hawak sa'yo. Wala kang emotional strings na pwedeng hilahin. Dumadating ang punto na kahit may closure o wala, okay ka pa rin. Hindi mo kailangan ng apology para mag-move on. Hindi mo kailangan makita silang bumagsak para gumaan ang pakiramdam mo. Your healing doesn't depend on their karma. At kapag nakita nilang hindi ka galit, pero hindi ka rin bumabalik, doon sila pinaka nalilito. Kasi sanay sila sa dalawang extremes, away o attachment. Pero ikaw, detached, aware, at buo pa rin. That's not indifference, that's strength. Hindi ka malamig, hindi ka bitter. You're just someone who learned that inner peace is louder than revenge. Number 8, hindi ka nagpo-post para magpa-impress. Kapag hindi ka nagpo-post para magpa-impress, isa yan sa pinakamalakas na signal na may control ka sa sarili mo. Hindi mo kailangang ipakita sa buong mundo kung ano ang na-achieve mo, kung gaano ka ka-successful, o kung gaano ka ka-busy para lang mapansin ka o mapabilib ang iba. May mga tao talaga na palaging naghahanap ng audience, laging gusto ng validation, at kapag wala yun, nagkakaroon sila ng insecurity. Pero ikaw, chill ka lang. You don't need to advertise your life for approval. Imagine, habang sila nagpo-post ng daily highlights, nafe-filter ng bawat post para magmukhang perfect ang buhay. Tahimik ka lang sa sarili mong progreso. Hindi mo sila pinapansin, pero ramdam nila ang growth mo. It's like you're quietly leveling up while they're busy seeking likes and comments. At sa mata ng toxic na tao, nakakatakot yan kasi hindi nila nakikita ang leverage nila sa'yo. Walang audience, walang applause, walang validation. Wala silang tool para i-control ka. Hindi rin ito tungkol sa pagiging mayabang o superior. Hindi ka nagtatago o nagkukubli. Simple lang, pinipili mo ang focus sa reality mo, hindi sa perception ng iba. Hindi mo ipinost ang achievements mo dahil alam mo sa sarili mo may halaga ang ginagawa mo kahit walang nagmamasid. That inner sense of value is something toxic people can touch. At isa pa, hindi ka dependent sa atensyon para maging confident. Hindi mo kailangan ng external approval para maramdaman na okay ka. Kapag may taong toxic sa paligid mo, napapansin nila kaagad to. Naiirita sila kasi hindi nila ma-manipulate ang ego mo. Hindi ka nila pwedeng pabagsakin gamit ang kanilang judgment o comparison. Sa totoo lang, ito ang essence ng quiet power. Ang ibang tao ay loud para ipakita ang sarili. Pero ang tahimik na taong secure sa sarili nila, yun ang pinaka-intimidating sa kanila. Kaya kahit simpleng act lang ito, malaki ang epekto sa dynamics sa paligid mo. Silent, steady, confident. That's the kind of energy na kinatatakutan ng toxic. Number 9, marunong kang mag-let go. Ang marunong kang mag-let go ay isa sa mga pinaka-powerful na traits na nakakainis sa mga toxic na tao. Kahit hindi mo alam. Kasi sa kanila, kontrolado ang lahat. Gustong-gusto nilang hawakan ang atensyon mo, ang emosyon mo, kahit hindi ka na masaya sa relasyon, sa friendship, o sa kahit sa maliit na sitwasyon. Pero kapag marunong kang mag-let go, biglang nawawala ang leverage nila. Hindi ka nila kayang pilitin at hindi ka nila kayang i-guilt trip.
Letting go doesn't mean you're weak. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagmamalasakit o wala kang feelings. It's actually the opposite. Alam mo kung ano ang tama para sa'yo. Alam mo rin kung anong pahirap sa'yo. At pinipili mong alisin ang toxic weight sa buhay mo. Maraming taong nahihirapang bitawan ang sakit. Mga memories o mga taong paulit-ulit lang na nagdudulot ng drama. Pero ikaw, conscious ka na hindi mo na kailangan pang i-hold on yung mga bagay na pumipigil sa'yo. You prioritize peace over chaos. Relatable to kasi lahat tayo minsan may mga tao o sitwasyon na kahit alam nating mali, nakakabit tayo emotionally. Pero kapag marunong kang mag-let go, parang nagkakaroon ka ng superpower. Hindi ka na apektado ng manipulative behavior. Hindi ka na nakikihalo sa unnecessary fights at hindi ka na napapapush ng toxic energy. It's like saying, I choose me and I refuse to be dragged down. Nakakatakot to sa mga toxic kasi hindi ka nila mapipilit na manatili ka sa kanilang laro. Walang banta na ikaw ay dependent sa kanila. Kapag marunong kang mag-let go, pinapakita mo na may value ang sarili mo at hindi ka basta-basta papayag na abusuhin ka o i-gaslight ka. Sa kanilang mundo, yung mga taong nakakabit sa kanila emotionally ay madaling manipulahin. Pero ikaw, you're free kahit panlabas na wala ka ng drama. Ang pinakamagandang bahagi, kapag marunong kang mag-let go, mas mararamdaman mo rin ang freedom sa sarili mo. Hindi mo na kailangang ipilit ang smile. Hindi mo na kailangang i-hold ang sama ng loob. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang bumalik sa bagay na nakakasakit. Letting go is self-respect. Letting go is growth. At para sa toxic na tao, seeing someone walk away calmly, that's terrifying. It's quiet, it's strong, and it says, I am in control of my life, not you. Number 10, hindi ka madaling mamanipulate ng guilt. Kapag hindi ka madaling mamanipulate ng guilt, isa yan sa mga pinaka-powerful traits na pwede mong taglayin. Lalo na kapag nakakaharap ka ng toxic na tao. Madalas, sila yung tipo ng tao na nagsasabi ng, ikaw na naman ulit, kawawa naman ako, hindi mo ba ako mahal? Sinasabi nila yan para pilitin kang gawin ang gusto nila. Ang tricky, parang alam nilang effective to sa karamihan, pero hindi sa'yo. Kasi alam mo ang value mo, alam mo ang limits mo, at hindi ka nagpapadala sa emotional blackmail. Relatable to, kasi lahat tayo, minsan, napapadala sa guilt. Kung may nanay ka, kaibigan o partner na nagpi-pressure, natural lang na ma-feel mo, ewan ko ba, baka tama siya. Pero kapag natutunan mong mag-check sa sarili mo at sa situation mo objectively, nagkakaroon ka ng clarity. Wait, kailangan ba talaga to? O gusto lang niya akong kontrolin? That thinking, yung simpleng stop and reflect, ang nagpapalakas sa'yo. Hindi mo kailangang i-explain ng sobra kung bakit hindi mo ginawa ang gusto nila. Hindi mo rin kailangang ipakita na nasasaktan ka. Ang simpleng, sorry, hindi pwede. Hindi ko kaya gawin yon. Nang kalmado at confident, sapat na yon. Toxic people hate that. Kasi wala silang leverage sa'yo. Hindi ka nila pwedeng pilitin na mabahala o mapahiya. At wala silang weapon na magagamit para pasunurin ka sa emosyon nila. Kapag hindi ka madaling mag-guilt trip, napapalakas rin ang self-respect mo. Nakikita ng mga tao sa paligid mo na hindi ka basta-basta nadadala. At sa personal na level, napoprotektahan mo ang emotional at mental na space mo. Hindi ka nagiging hostage ng drama o ng paawa effect ng ibang tao. Minsan nakakatawa pa nga kasi habang ang iba napapagal sa manipulations, ikaw, chill lang. Hindi mo pinapansin ang pananakot o pasakit nila. You respond strategically, hindi impulsively. Ang toxic natatakot sa taong ganito kasi ang weapon nila, guilt, wala nang epekto. At sa huli, ang hindi pagiging madaling mamanipulate ng guilt, hindi lang proteksyon sa sarili mo, isang form ito ng empowerment. Kapag alam mo na hindi ka nila kayang ilagay sa corner emotionally, libre ka. Libre kang pumili ng tama para sa sarili mo. At yun ang pinakamalakas na statement sa mga toxic. I decide, not you. Kung napansin mo na may ilan sa mga ugali na to na natural na ginagawa mo, congratulations. Ikaw ang taong kinatatakutan ng mga taong toxic. Tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa kanila. Panatilihin mo lang ang boundaries mo, self-respect mo, at kalmadong approach mo.
Kung gusto mo pa ng mas marami pang tips para manatiling malakas sa harap ng toxic people, i-hit mo lang ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos. At syempre, share mo rin sa kaibigan mo na kailangan ng konting boost sa confidence at self-protection.